5 segundo na lang at sasabog na sana ang kamao ni Naomi sa mukha ng babaeng nasa harapan niya. Pero nang marinig niya ang tunog ng text sa lumang cellphone niya, balita mula sa abogado ng anak niya, unti-unting lumuwag ang pagkakakuyom ng kanyang mga daliri. "Linisin mo ang sapatos ko, kasambahay," malamig na utos ni Valerie, sabay tapon ng baso ng red wine sa mismang sahig na kakatapos lang kuskusin ni Naomi. Ang kulang likido ay kumalat, na parang dugo sa makintab na marmol ng malawak na salas sa mansyon ng mga Alcantara. Tumahimik ang buong paligid. Ilang kasambahay ang napatigil sa pagtatrabaho. Ang kanilang mga mata ay nakayuko sa takot, habang ang ibang, panauhin sa malayo ay nagbulong-bulungan. Bumalot ang matinding kahihiyan sa hangin. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang dumi sa sahig, kundi ang pagyurak sa dangal ng isang inang nagpapakumbaba. Pikit mata na nilunok ni Naomi ang hapdi sa kanyang dibdib. Sa bulsa ng kanyang suot na kupas na abnoy, nakatago ang huling mensahe mula sa public attorney. "Kailangan mo ng 5,000 piso para sa notarized affidavit bukas o tuluyan ng mapupunta sa ama mo ang kustodya," ani Leo. 5,000 piso. Halagang walang-wala para sa pamilya Alcantara. Ngunit kasing halaga ng buhay para kay Naomi na isang hamak na tagalinis lamang dito. Kaya naman kahit may kakaibang lakas at talas ang kanyang mga kamay na minsan ang humawak ng medalya at nagpatumba sa mga higante sa loob ng laro, ay pinili niyang ipang-ahit ang kanyang pride sa sahig na ito. Dahan-dahang lumuhod si Naomi. Kinuha niya ang basahan at nagsimulang punasan ang pulang alak. "Aba, mukhang nasanay ka na yatang maging utusan, ha?" Nakangising sabi ni Valerie habang nakatayo ng tuwid pinapanood ang bawat galaw ng nakaluhod na babae. Isang alipin ay alipin habang buhay. Kahit anong gawin mong pagpapanggap, hinding-hindi ka magiging sibilisado. Hindi sumagot si Naomi. Ang kanyang mukha ay blangko, walang bakas ng luha o galit na makikita sa kanyang mga mata. Isang katanghian na lalong ikinaiinis ni Valerie. Ang kawalan ng reaksyon ni Naomi ang nagpapakulo sa dugo ng Selberedi. Sa gitna ng kanyang pagpupunas, naramdaman na lamang ni Naomi ang bigat ng isang matulis na takong ng sapatos na tumapak ng direkta sa ibabaw ng kanyang kaliwang kamay. Idiniin ito ni Valerie habang umiikot ang takong upang lalong sakta ng balat. "Oops, sorry, hindi ko sinasadya," mapanuyang sabi ni Valerie, bagamat kitang-kita ang kasiyahan sa mukha nito. "Masyado kasing makitid ang sahig na ito para sa ating dalawa." Kumunot ang no ni Naomi sa sakit. Ngunit hindi siya uminda. Sa halip, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin upang salubungin ang mga mata ni Valerie. Ang titig na iyon ay hindi nagtataglay ng takot ng isang mahirap na kasambahay. Ito ay titig ng isang mandaragit na naghihintay ng tamang oras. Isang malamig at matalim na titig na nagpatigil sa paghinga ni Valerie sa loob ng 1 segundo. "May problema ba rito?" Isang mababa at pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng grand staircase. Napalingon si Valerie. Agad nagbago ang mukha nito. Pinalitan ng isang matamis at inosenteng ngiti habang mabilis na inalis ang paa sa kamay ni Naomi. Nakatayo sa itaas ng hagdan si Rafael Alcantara, ang nagmamay-ari ng mansyon. Taglay ang malamig at striktong aura na nagpapatikom sa lahat. Ngunit ang mas nakakuha ng pansin ay ang batang lalaki na nakatago sa likod ng kanyang ama, si Leo, 6 na taong gulang na nanginginig at lumingon kay Naomi na may mga matang puno ng takot. Sa sandaling yon, habang hawak ni Rafael ang balikat ng kanyang anak, ang tahimik na si Naomi ay tumayo mula sa pagkakaluhod, dala ang basahan at ang determinasyong hinding-hindi na siya aatras pa. Ngunit bago pa makapagsalita si Rafael,
Isang laruan ang nahulog mula sa kamay ni Leo sa itaas ng hagdan at gumulong patroch sa paanan ni Valerie. Biglang nagdilim ang mukha ni Valerie at bago pa mapigilan ng sinuman, hinablot niya ang laruan at sinigawan ang bata. "Bata ka talagang salot ka!" Sigaw ni Valerie, sabay akmang ihahagis pabalik ang laruan ng may marahas na galit. Isang mabilis na anino ang kumilos. Sa loob lamang ng isang kisap mata, bago pa man maibato ang laruan, si Naomi ay nandoon na sa gitna ng hagdan, nakatayo sa pagitan ng nag-uumapaw na galit ni Valerie at ng nanginginig na bata. Agad na lumitaw ang gulat sa mukha ni Valerie nang maramdaman niyang nahawakan ni Naomi ang kanyang pulso bago pa man niya maibato ang laruan. Mahigpit, ngunit sapat lang ang higpit ng pagkahahawak ni Naomi. Isang galaw na walang bakas ng karahasan, kundi puno ng otoridad at kontrol. Maalala ninyo po, Ma'am Valerie, nasa harap kayo ng mga bisita at ni Sir Rafael. Mahinahon ngunit may diin na bulong ni Naomi, sapat para marinig lamang ng dalawa sa kanila habang ang ibang tao sa ibaba ay nag-aabang sa susunod na mangyayari. Padabog na binawi ni Valerie ang kanyang kamay, namumula sa galit at hiya. Huminga siya ng malalim para isaayos ang kanyang mukha bago lumingon kay Rafael, nakakarating lamang sa tabi nila. "Rafael, tinuturuan ko lang ng disiplina ang batang ito." Bawi agad ni Valerie, pilit pinapatamis ang boses habang lumalapit sa nobyo. "Napakamundong bata. Hinayaan na namang mahulog ang mga laruan niya rito sa hagdan? Buti na lang at nasalo ng ating kasambahay." Hindi agad sumagot si Rafael. Ang kanyang matatalim na mata ay dumaan kay Valerie bago lumipat kay Naomi, at huli ay kay Leo na mahigpit na yung nakakapit sa laylayan ng damit ni Naomi. May kakaibang tensyon sa pagitan ng tatlo na tanging si Rafael lamang ang sumusubok na basahin. "Dalhin mo na si Leo sa itaas, Naomi." Utos ni Rafael. Ang boses ay kalmado, ngunit may kapangyarihang hindi matututulan. "At patingnan mo sa kusina kung may mainat na gatas para sa kanya." "Opo, sir." Magalang na tugon ni Naomi. Yumuko siya ng bahagya, sabay hawak sa nang inginig na maliit na kamay ni Leo. "Tayo na, iking Leo." Habang naglalakad sila paakyat sa ikalawang palapag palayo sa bulwagan, naramdaman ni Naomi ang paghigpit ng hawak ng bata sa kanyang daliri. Pagpasok nila sa silid ni Leo, dahan-dahang isinara ni Naomi ang pinto. Hindi niya ito ikinandado. Alam niya ang pag-lock sa pinto ay magbibigay dahilan kay Valerie para magsumbong muli. Ngunit siniguro niyang may sapat na espasyo para makahinga ang bata. Si Leo ay umupo sa gilid ng higaan, nakayuko at tahimik. Ang mga luha ay naguunahang pumatak sa kanyang pisngi ng walang ingay. Isang batang pilit pinatahimik ng takot at ng malupit na palikid. Lumuhod si Naomi sa harap ng bata. Pinantayan ang mukha nito. Naalala niya ang mga panahong tinuturuan niya ang kanyang mga estudyante sa martial arts dojo noon. Hindi para manuntok o manakit, kundi para kontrolin ang paghinga at matutong kumalma sa gitna ng panganib. "Huminga ka ng malalim, Leo!" Bulong ni Naomi. Ang boses ay malambot at punong-puno ng pag-aaruga. "Gayahin mo si nanay. Ako. Inhale, exhale." Sumunod ang bata, huminga ng malalim habang nanginginig ang mga balikat. Unti-unting humupa ang hikbi nito. Pinasadahan ng kamay ni Naomi ang buhok ng bata. Ang kanyang mga daliri na kanina ay nagpipigil ng galit kay Valerie, ay ngayon ay nag-iwan lamang ng init at kapanatagan kay Leo. "Hindi ka dapat matakot," patuloy ni Naomi habang kinukuha ang paboritong stuffed toy ng bata at inabot dito. "Ligtas ka rito kapag nandito ako. Pero kailangan mo ring maging matatag, ha?" Tumango si Leo. Ang mga mata nito ay may kakaibang kislap ng paghanga at pagkapit sa kasambahay na nagtanggol sa kanya. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan,
Nakita ni Naomi ang isang mahinang ngiti sa labi ng bata. Subalit habang pinapainom niya ng gatas si Leo hanggang sa makatulog ito, nang mahimbing naging alerto ang pandinig ni Naomi nang maramdaman ang marahang yabag ng sapatos sa labas ng pinto. Isang pamilyar na boses ang bumulong mula sa labas ng awang na pinto. Ang boses ni Valerie, nakausap ang kasambahay na si Aling Martha. "Tandaan mo, Martha," sabi ni Valerie na may halong pagbabanta. "Siguraduhing walang makakapasok sa silid-aklatan mamayang gabi. May mga dokumento roon na kailangan kong ayusin bago pa makaupasa si Rafael sa kanyang mga kliyente." Napakunot ang ni Naomi. Silid-aklatan? Ang saradong silid na iyon ay mayroong mga sensitibong dokumento ng pamilya Alcantara at higit sa lahat, naroon ang maliit na vault kung saan nakatago ang mga dokumentong legal at ari-arian. Habang dahan-dahang lumalayo ang mga yabag ni Valerie, tumayo si Naomi mula sa pagkakaapo sa tabi ng higaan ni Leo. Alam niyang lumalapit na siya sa isang delikadong laro. Ang pagtuklas sa binabalak ni Valerie ay maaaring maging susi para ilantad ang tunay na kulay ng babaeng ito. Ngunit maaari rin itong maging bitag na magpapalaya sa kanya bago pa man siya matulungan ni Rafael sa kaso ng kanyang anak. Bago pa man siya makabalik sa pag-aayos ng higaan, narinig niya ang pag-vibrate ng kanyang lumang cellphone sa bulsa. Isang bagong text message mula sa numero ng kanyang abogado ang lumitaw sa maliit na screen. "Naomi, kailangan na bukas ang kopya ng employment certificate mula sa Alcantara. Kung hindi, ibasura ng hukom ang apela mo para sa visitation rights." Nanigas si Naomi sa kinatatayon niya. Bukas na ang deadline at para makuha ang sertipikasyon, kailangan niyang dumaan kay Rafael o kay Valerie na may hawak ng mga record ng mga manggagawa. Habang nakatitig sa screen ng telepono, dahan-dahang ikinuyom ni Naomi ang kanyang mga palad. Nawala ang lambot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang matatag na desisyon. Handa siyang magpakababa at magpakaluhod sa sahig, ngunit kung may mangahas na umapak sa tanging dahilan ng kanyang paghinga, ang kanyang anak, handa siyang sumuway sa anumang patakaran. At dun, habang nakasilip ang malamig na buwan sa bintana ng silid, dahan-dahang binuksan ni Naomi ang pinto para simulan ang kanyang sariling hakbang sa teritoryo ng kaaway. Ang madaling araw sa mansyon ng mga Alcantara ay laging tahimik. Ngunit para kay Naomi, ang katahimikang ito ay kailanman hindi naging payapa. Habang ang ibang kasambahay ay mahimbing pang natutulog sa quarters sa ibabang bahagi ng gusali, si Naomi ay gising na, hawak ang isang basahan at timba para simulan ang paglilinis sa malawak na ikalawang palapag bago pa man magising ang buong kabahayan. Habang pinupunasan niya ang mahabang kahoy na pasilyo malapit sa silid-aklatan, napansin niya ang isang maliit na bagay na nakasiksik sa gilid ng basurahan malapit sa pinto. Isang manipis na papel. Kumunot ang ni Naomi. Kinuha niya ito at sinipat sa ilalim ng mahinang liwanag ng bumbilya sa pasilyo. Isang opisyal na resibo mula sa isang kilalang pawnshop sa labas ng lungsod. Ang nakasulat na pangalan ng naglapon ay hindi sa kanya, kundi sa isang taong malapit na pamilyar sa kanya, si Valerie Santos. At ang isinang ay hindi basta alahas, kundi isang lumang gintong brooch na may tatak ng pamilya Alcantara, isang heirloom piece na madalas makitang nakakabit sa damit ng yumaong ina ni Rafael. Nanigas si Naomi habang binabasa ang halaga sa resibo. Malaki. Sapat para bayaran ang mga utang na panandalian, ngunit sapat din para maging dahilan ng isang malaking iskandalo kung sakaling malaman ni Rafael na ipinagbili o isinangla ang minanang alaala ng kanyang ina ng walang pahintulot. Kaya pala, binuo agad ng isip ni Naomi ang mga piraso ng puzzle. Ang mga nawawalang mamahaling gamit sa nakaraang mga linggo na ibinintang ni Valerie sa mga kasambahay. Ang takot na baka may makatuklas sa kanyang mga sekreto
at ang paulit-ulit na utang na kinahuhumalingan nito. Hindi ang mga kasambahay ang magnanakaw. Si Valerie mismo ang naguubos at nagbebenta ng mga kayamanan ng pamilya ang nagpakain at magpatuloy sa kanya. Maingat na itinupi ni Naomi ang resibo at mabilis itong isiniksik sa loob ng bulsa ng kanyang apron bago pa man may lumitaw na iba. Alam niyang ang kapirasong papel na ito ay isang mabigat na ebidensya. Ngunit sa mga kamay ng isang hamak na kasambahay tulad niya, maaari rin itong maging patalim na, pwedeng bumalik at sumugat sa sarili niyang lalamunan kung gagamitin ng maaga. "Oy! Anong ginagawa mo riyan?" Isang matinis at matalas na boses ang bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Si Aling Martha, ang punong katiwala na sunod-sunuran kay Valerie, ay lumitaw sa kanto ng pasilyo. Nakapamewang at nakataas ang kilay habang masamang nakatitig kay Naomi. Agad na binawi ni Naomi ang kanyang kamay mula sa basurahan, pinanatili ang kalmado at walang kababahang muka. "Naglilinis lang po ako, Aling Martha. May nakita kasi akong kalat sa gilid ng basurahan." Lumapit si Aling Martha. Tiningnan ng may pagdududa ang hawak na basahan ni Naomi at ang basurahan. "Huwag kang sip-sip sa paglilinis ng mga sulok na hindi naman sa'yo ipinag-utos. At lalo na riyan sa tapat ng silid-aklatan, mag-ingat ka. Mahigpit na ipinagbawal ni Mang Valerie na may umisturbo rito ng walang pahintulot niya, lalo na ngayong malapit na ang engagement party nila ni Sir Rafael." "Opo, naintindihan ko po." Magalang na sagot ni Naomi, yumuko ng bahagya para ipakita ang pagsunod, bagamat sa loob ay kabisado na niya ang bawat galaw ng mga ito. "Mabuti naman kung ganoon," pagpapatuloy ni Aling Martha habang umiiling. "At isa pa, huwag kang pakalat-kalat sa malapit sa kwarto ni Sir Rafael. Huwag mong isiping pork, kinampihan kanya kahapon dahil kay Leo ay may espesyal ka ng posisyon dito. Para kang anino rito, tandaan mo yan." Pagkalis ni Aling Martha, huminga ng malalim si Naomi. Ang bawat araw sa mansiyong ito ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Subalit sa pagkakataong ito, may hawak na siyang patunay. Ang resibo ay nananatiling ligtas sa kanyang bulsa, isang maliit na patunay na ang nagmamalaking si Valerie ay may maruming sikreto na pwedeng magpabagsak sa buong kasalan. Nang sumapit ang hapon, nagtipon ang buong kabahayan sa malaking kusina para sa mabilis na briefing na pinangunahan ni Valerie mismo. Suot ang isang mamahaling silk robe, nakatayo siya sa gitna habang nakapamewang tinitignan ang mga kasambahay na parang mga sundalong nagkakamali. "Gusto kong maging perpekto ang lahat para sa bukas." Simula ni Valerie, matalim ang paningin na ibinato kay Naomi na tahimik na nakatayo sa dulo. "Walang palpak. At tungkol sa nawawalang gintong brooch ng yumaong ginang, alam kong isa sa inyo ang kumuha nito. Kung sino man ang umamin ngayon, baka patawarin ko pa at huwag nang ipakulong. Ngunit kapag nalaman ko sa iba, kayo ang lagot sa akin." Tumahimik ang lahat. Walang nangahas na magsalita. Ang mga kasambahay ay nag-iiwasan ng tingin, nanginginig sa takot na baka sa kanila ibaling ang bintang. Ngumisi si Valerie, tila nasisiyahan sa takot na nararamdaman ng mga tao sa paligid niya. Ngunit habang nakatingin siya kay Naomi, napansin niyang ang huli ay walang bakas ng pangamba. Sa halip, si Naomi ay nakatayo ng tuwid, ang mga mata ay nakatitig ng direkta sa kanya. Isang titig na nagtataglay ng tahimik na hamon. "Ikaw, Naomi!" Tawag ni Valerie. Biglang lumapit at huminto, ilang pulgada lamang ang layo mula sa mukha ng kasambahay. "Wala ka bang gustong sabihin? Mukhang masyado kang kampante para sa isang taong bago lamang dito." Nakatitig lamang si Naomi kay Valerie. Ramdam niya ang init ng papel ng resibo sa bulsa ng kanyang damit. Isang salita lang ang kailangan niyang bitawan. Isang simpleng pagsisiwalat.
at guguho ang buong durmundo ng babaeng nasa harapan niya. Subalit sa halip na ilabas ang ebidensya, dahan-dahang umiling si Naomi, pinapanatili ang kanyang boses na mababa at kontrolado. Wala po akong alam sa nawawalang brooche, ma'am. Pero sigurado akong kung hahanapin ng maayos, malalaman din natin kung sino talaga ang may hawak nito. Isang saglit na natahimik si Valerie. Tila nabigla sa kalmado at walang takot na sagot ni Naomi. Bago pa makapagsalita si Valerie para magbanta muli, biglang bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Rafael. Suot ang kanyang suit at may dalang briefcase. May problema ba rito? Tanong ni Rafael, malamig at seryoso ang boses habang pinagmamasdan ng tensyon sa pagitan ng dalawa. Bumalot ang panandaliang katahimikan sa malaking kusina. Ang tensyon sa pagitan ni Valerie at Naomi ay tila nahawakan ng hangin. Subalit nang marinig ang yabag at boses ni Rafael, agad na nagbago ang anyo ni Valerie. Ang mukha nitong galit na galit kanina ay mabilis na napalitan ng isang mukhang api at nag-aalala. Rafael, salamat at nandito ka na. Agad na lumapit si Valerie kay Rafael. Hinawakan ang braso nito at isinandal ang ulo sa balikat ng lalaki sa paraang labis na nagpapakita ng paglalambing. Nababahala lang ako sa seguridad dito sa mansyon. Nawawala na naman kasi ang isa sa mga pinakamahalagang alahas ng iyong ina. At nag-aalala ako na baka may mga taong hindi mapagkakatiwalaan sa paligid natin. Sinulya pa ni Rafael si Valerie. Pagkatapos ay ibinaling ang kanyang tingin kay Naomi na nananatiling tahimik at nakayuko sa kabilang dulo ng silid. Ang mga mata ni Rafael ay seryoso, sinusuri ang bawat detalye ng reaksyon ng dalawang babae. Ang pagkawala ng ari-ariya ng pamilya ay hindi solusyon sa pamamagitan ng pagbibintang ng walang malinaw na ebidensya, Valerie. Malamig na tugon ni Rafael habang tinatanggal ng maayos ang pagkakahawak ng nobya sa kanyang braso. Kung may nawawala, ipapacheck ko ang CCTV sa mga pasilyo. Hindi natin kailangang manghusga ng mga manggagawa ng maaga. Bahagyang natigilan si Valerie. May dumaan na kislap ng pagkabalisa sa kanyang mga mata nang marinig ang salitang CCTV. Agad niyang pilit na itinago ito sa pamamagitan ng isang pilit na ngiti. Siyempre, Rafael, tama ka. Nag-aalala lang naman ako para sa ating dalawa. Magpatuloy na kayo sa inyong trabaho. Utos ni Rafael sa mga kasambahay bago binalingan si Naomi. Naomi, sumunod ka muna sa akin sa study room pagkatapos mo rito. May gusto akong i-verify tungkol sa schedule ni Leo. Opo, sir. Magalang na sagot ni Naomi. Nang lumingon si Valerie para sundan si Rafael, bago ito tuluyang lumabas ng kusina, nagbato muna ito ng isang nagbabantang tingin kay Naomi. Isang titig na nagsasabing hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Ngunit si Naomi ay nanatiling matatag. Ang kamay niya sa loob ng bulsa ay mahigpit na nakahawak sa resibo ng pawnshop. Alam niyang nasa tamang landas siya, ngunit kailangan niya ng tamang tiempo. Makalipas ang ilang minuto, kumatok si Naomi sa pintuan ng malawak na study room ni Rafael. Pagpasok niya, nakaupo si Rafael sa kanyang malaking mesa, abala sa pag-aaral ng ilang dokumento. Maupo ka muna, Naomi, ani Rafael nang hindi inaangat ang ulo mula sa binabasa. Umupo si Naomi sa silya sa tapat ng mesa, tuwid ang likod at kalmado. Inangat ni Rafael ang kanyang paningin at tinitigan si Naomi ng may lalim. Hindi ako bulag, Naomi. Alam kong hindi basta-basta ang pagkatao mo. Ang paraan ng pagpigil mo kay Valerie kahapon sa hagdan at ang paraan ng pananatili mong kalmado sa harap ng mga pananakot niya, hindi yan kilos ng isang ordinaryong kasambahay na galing lamang sa probensya. Isang saglit na natahimik si Naomi. Tumibok ng mabilis ang kanyang dibdib, subalit pinilit niyang panatilihin ang walang bakas na mukha. Ginagawa ko lamang ang trabaho ko para protektahan ang sarili ko at si Leo, sir. Si Leo. Mahinang sambit ni Rafael
sabay sandal sa kanyang upuan. Napansin ko kung paano siya kumalma sa presensya mo. Sa loob ng 2 taon, mula nang mawala ang kanyang ina, ngayon ko lang nakitang may pinagkatiwala ang iba ang anak ko. At para doon, nagpapasalmart ako. Pinuksan ni Rafael ang isang drawer sa kanyang mesa at inilabas ang isang folder. Ito ang employment contract mo, pati na rin ang sertipikasyon na hinihingi ng abogado mo para sa kaso ng iyong anak. Pinirmahan ko na. Nanlaki ang mga mata ni Naomi. Ang papel na yon, ang susi para hindi mawala sa kanya ang kanyang anak, ay nasa harapan na niya ngayon. Ibinigay ng walang kahirap-hirap ng lalaking ito. Sir, hindi ko alam kung paano ko ito pasasalamatan. Pabulong na sabi ni Naomi. Ang boses ay bahagyang pumiyok dahil sa bigat ng emosyon. Huwag mo akong pasalamatan sa pamamagitan ng salita. Seryosong wika ni Rafael habang iniabot ang folder. Tulungan mo akong panatilihing ligtas ang bahay na ito. May mga bagay na nagaganap sa mansiyong ito na hindi ko gusto. At pakiramdam ko, alam mo ang higit pa sa sinasabi mo. Bago pa makasagot si Naomi, isang malakas na ingay ng nabasag na baso ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng silid, sinundan ng malakas na boses ni Valerie na naguutos at nagagalit sa mga kasambahay sa pasilyo. Tumayo si Naomi, kinuha ang folder at inilagay ito ng ligtas sa loob ng kanyang damit. Tinitigan niya si Rafael bago tumango ng mabagal. Huwag kayong mag-alala, sir. Ang mga lihim, laging lumalabas sa tamang panahon. Paglabas ni Naomi sa study room, sinalubong siya ng nag-iinit na hangin ng hapon. Hawak niya ang dokumentong magliligtas sa kanyang anak, ngunit sa kabilang banda, naramdaman niya na ang bawat hakbang patungo sa darating na engagement party ay parang paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Alcantara ay laging may dalang lamig ng kayamanan. Ngunit na yung gabi, ang lamig na yon ay hinaluan ng tensyon na nag-aabang ng sasabog. Hawak ni Naomi ang folder na may pirma ni Rafael, ang pinakamahalagang dokumento na magliligtas sa kanyang anak mula sa kamay ng mapang-aping asawa sa nakaraan. Iningatan niya itong ilagay sa pinakalikod ng kanyang lumang maleta sa maliit na silid ng mga kasambahay sa ibaba. Subalit ang pag-asa ng tagumpay ay madaling napalitan ng panibagong pangamba nang maalala niya ang mga salita ni Valerie sa kusina at ang mga dokumentong binanggit nito sa silid-aklatan. Nang sumunod na araw, ang buong kabahayan ay naging parang bahay pukyutan na abalang-abala. Dumating ang mga organizer mula sa pinakasikat na event agency sa Maynila, bitbit ang mga mamahaling bulaklak, dekorasyon at mga kristal na chandelier para sa nagbabadyang grand engagement party bukas ng gabi. Si Valerie, na nakasuot ng terno na may mamahaling burda, ay parang isang reyna na naglalakad sa pasilyo, naguutos at namumuna sa bawat detalye. Ayusin niyo ng mga bulaklak sa gilid. Gusto ko, imported na tulips mula sa Holland, hindi lokal na rosas. Sigaw ni Valerie habang nakatayo sa gitna ng grand staircase. Si Naomi, na abala sa pagdadala ng mga tray ng kape para sa mga event planner, ay dumaan sa kanyang tabi. Agad siyang pinigilan ni Valerie sa pamamagitan ng isang matulis na utos. Ikaw, kasambahay, dalhin mo ang mga kahon ng souvenir sa silid-aklatan at ilapag mo sa ibabaw ng mesa doon. Wag na wag mong bubuksan o gagalawin ang kahit ano, naintindihan mo? Patutsada ni Valerie, may halong pagmamataas sa kanyang mga ngiti. Opo, ma'am, kalmadong sagot ni Naomi. Isang magandang pagkakataon. Ang silid-aklatan na mahigpit na ipinagbabawal ay bukas ngayon dahil sa pagpasok ng mga tauhan. Pagkakuha ni Naomi sa mabigat na kahon ng souvenir, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid-aklatan sa dulo ng ikalawang palapag. Nakabukas nga ang malaking pintong kahoy nito. Ilang tauhan ang nag-aayos ng mga silya sa loob, ngunit nang makita nilang abala si Naomi,
iniwan muna nila ito para kumuha ng iba pang gamit sa labas. Naiwang, mag-isa si Naomi sa loob ng malawak na silid. Agad niyang ibinaba ang kahon sa mesa at mabilis na kumilos ang kanyang mga mata. Alam niya ang tungkol sa maliit na vault na nakatago sa likod ng malaking painting ni Don Lorenzo Alcantara, ang yumaong lolo ni Rafael. Gamit ang kanyang liksi at husay sa pagmamanman, lumapit si Naomi sa painting. Dahan-dahan niyang inangat ang gilid nito. Naroon nga ang maliit na digital keypad safe sa dingding. Subalit bago pa man niya mahawakan ang keypad para subukan ang numerong maaring naiwan o naisulat, isang malamig na tinig ang tuminig sa kanyang likuran. "Anong ginagawa mo riyan?" Natigilan si Naomi. Unti-unti siyang lumingon at makita si Rafael na nakatayo sa may pintuan, malamig at blangko ang muka habang nakapamsahe ang isang kamay sa kanyang bulsa. Walang ekspresyon ang mukha ng binata. Ngunit ang mga mata nito ay sumisipat na parang isang hawk sa bawat galaw ni Naomi. Mabilis na ibinaba ni Naomi ang painting at humarap ng tuwid kay Rafael, pinanatili ang kanyang kalmado at matatag na tindig. "Naghahanap lang po ako ng basahan, sir. Akala ko kasi ay may natapong alikabok sa bahaging ito dahil sa pag-aayos ng mga tao." Mabilis at makatotohanang dahilan ni Naomi, walang bakas ng kaba sa kanyang boses. Tinitigan ni Rafael si Naomi ng matagal. Naglakad ito palapit sa kanya. Ang bawat yabag ay mabigat at puno ng otoridad. Huminto si Rafael ilang pulgada lamang ang layo mula kay Naomi, sapat para maamoy ang pamilyar na bango ng kape at katatagan sa katauhan ng kasambahay. "Basahan?" Mahinang tanong ni Rafael, bahagyang tumataas ang isang kilay. "Nasa kabilang dulo ang cabinet na mga gamit sa paglilinis, Naomi. Bakit sa likod ng paboritong painting ng lolo ko ka naghahanap ng basahan?" Hindi sumagot si Naomi. Alam niya nga pagsisinungaling kay Rafael ay parang pakikipaglaro sa apoy. Ang lalaking ito ay isang bihasang abogado na kayang basahin ang bawat micro-expression ng tao. Sa halip na magpaliwanag pa, pinili niyang ipagkatiwala ang sandaling ito sa katotohanan ng kanyang mga mata. "Dahil alam ko pong hindi lang po simpleng silid-aklatan ito, sir." Seryosong tugon ni Naomi, tinitigan ng diretsyo ang mga mata ni Rafael. "At alam ko ring may mga bagay na nawawala sa bahay na ito na hindi lang simpleng naliligaw ng landas." Napakunot ang noo ni Rafael. Nabawasan ng lamig sa kanyang muka, pinalitan ng seryosong pag-uusisa. "Anong ibig mong sabihin?" Bago pa makapagsalita si Naomi para ilabas ang resibo ng pawn shop mula sa kanyang bulsa at sabihin ang buong katotohanan tungkol kay Valerie, biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw mula sa ibaba ng hagdan. Ang boses ni Valerie na tumatawag kay Rafael na para bang may malaking sakunang nangyari. "Rafael! Rafael, pumunta ka rito roon sa baba. May problema sa mga bisita." Sigaw ng nagpapanik na si Valerie. Nagkatinginan sina Rafael at Naomi. Ang pagkakataong yon ay naputol sa pinakamahalagang sandali. Inayos ni Rafael ang kanyang kwelyo, pinalingan si Naomi na may pagbabala sa mga mata. "Tapusin mo ang ginagawa mo rito. At pagkatapos ng party bukas, mag-usap tayo ng sarili na, Naomi. Lahat ng gusto mong sabihin." Lumabas si Rafael ng silid. Naiwan si Naomi sa loob, nakatayo sa harap ng nakatagong vault, habang ang dibdib niya ay tumitibok ng mabilis. Nakausad na siya sa bingit ng katotohanan, ngunit ang gabi bago ang engagement party ay magiging isang mahabang pagsubok kung aabot pa kaya siya bukas ng buhay at may danggal. Ang gabi bago ang enhetong pagdiriwang ay binalot ng kakaibang katahimikan sa buong mansyon matapos ang abalang insidente sa ibaba. Ang mga dekorasyon ay nakatayo na tulad ng mga multo sa dilim at ang mga ilaw sa labas ay nagbibigay ng matabang na liwanag sa malawak na hardin ng mga Alcantara.
Si Naomi ay nag-iisang naglalakad sa madilim na pasilyo patungo sa kusina upang kumuha ng mainit na tubig para kay Leo, na hanggang ngayon hirap makatulog dahil sa ingay at tensyon sa buong kabahayan. Habang papalapit siya sa gilid ng service stairs, natagpuan niya ang sarili na napatigil. May boses na umaalingaw-ngaw mula sa madilim na sulok ng fire exit. Ang boses ni Valerie, na tila nag-iinit ang ulo habang nakikipag-usap sa telepon. "Anong ibig mong sabihin? Di mo pa hawak ang kabuuang pondo?" Bulyaw ni Valerie sa kabilang linya. Ang tono ay malayo sa pagiging matamis na prinsesa na ipinapakita niya kay Rafael. "Bukas na ang party! Kapag hindi nakuha ng grupo mo ang hawak na susi sa vault mula sa study room, sabay-sabay tayong malulubog sa utang, Mang Oscar." Nanigas si Naomi sa kanyang kinatatayuan. Ang pangalang Mang Oscar at ang binanggit na vault ay muling nagpatibay sa kanyang hinala. Ang plano ng pagnanakaw ay hindi na lamang basta hinuha. Ito ay isang krisis na magaganap bukas na bukas din sa gitna ng inhetong pagtitipon. Gawin ninyo ang gusto ninyong gawin sa mga kasambahay o kahit kay Rafael, wala akong pakialam. Galit na bulong pa ni Valerie sa telepon. "Basta masiguro ko mapapasa akin ng mga titulo at ang natitirang alahas, itapon ninyo ang gustong itapon. Tapos na ang laro ko rito." Nang marinig ang yabag ng taa na naghahandang lumingon, mabilis at tahimik na umatras si Naomi sa dilim, nagkubli sa likod ng malaking haligi. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang marinig ang pagsara ng pinto ng kwarto ni Valerie sa kabilang dulo. Ang panganib ay hindi na lamang nakakubli. Ito ay nakatutok na sa buong pamilya ng mga Alcantara, lalo na kay Leo. Kinaumagahan, sumikat ang araw na may dalang kakaibang init at kislap. Ang mansyon ay naging parang isang pelikula. Mga mamahaling sasakyan ang sunod-sunod na pumarada sa labas, habang ang mga kilalang negosyante, politiko, at mga sikat na personalidad sa lipunan ay dagsang dumating suot ang kanilang pinakamagagandang kasuotan. Ang grand engagement party ay opisyal nang nag-umpisa. Si Naomi, suot ang kanyang malinis ngunit simpleng uniform ng kasambahay, ay nanatili sa likuran, hawak ang isang tray ng champagne habang ang mga mata ay matamang nagmamasid sa bawat sulok ng bulwagan. Si Rafael, na nakasuot ng itim na tuksedo, ay pormal na nakatayo sa tabi ni Valerie na nagniningning sa kanyang diamanteng kwintas, ang huling natitirang alahas ng pamilya na isinuot nito para magpanggap na mayaman. "Mga minamahal kong panauhin," panimula ni Rafael gamit ang mikropono. Ang boses ay seryoso ngunit may galang habang nakatingin sa mga tao. "Maraming salamat sa inyong pagdating ngayong gabi upang ipagdiwang ang aming pag-iisang dibdib ni Valerie." Habang abala ang lahat sa pakikinig at pagpapalakpakan, napansin ni Naomi ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot din ng uniforme ng catering staff na pumasok sa service door. Ang kanilang mga kilos ay hindi tulad ng mga propesyonal na tagapagsilbi. Ang kanilang mga mata ay patingin-tingin sa mga CCTV camera at sa direksyon ng silid-aklatan sa itaas. Ang mga tauhan ni Mang Oscar ay nakapasok na. Agad na iginalaw ni Naomi ang kanyang mga paa. Kailangan niya kumilos bago pa man simula ng mga ito ang kanilang hakbang. Subalit bago pa man siya makaalis sa kanyang pwesto, isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang pulso. Lumingon si Naomi. Si Valerie, na kunwari ay nakangiti pa rin sa mga bisita habang hawak ang baso ng alak, ay lumapit sa kanya na may kasama ang inilalabas sa mga mata. "Saan ka pupunta, kasambahay?" Bulong ni Valerie na may kasamang pagpiga sa pulso ni Naomi. "Huwag na huwag kang aalis sa pwestong ito hanggat hindi natatapos ang gabi. May huling utos pa ako sa iyo mamaya at sisiguraduhin kong pagkatapos nitong gabi na ito, wala nang magiging sagabal sa buhay ko." Ngumiti si Naomi ng bahagya.
Isang ngiti na nagpatigil sa paghinga ni Valerie dahil sa kakaibang lamig nito. Dahan-dahang binawi ni Naomi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ng nobya ng walang kahirap-hirap. "Ma'am Valerie?" Mahinang tugon ni Naomi habang tuwid na nakatingin sa mga mata nito. "Minsan, ang mga taong inaakala mong alipin, sila pa ang huling tatayo para maglinis ng kalat mo." Bago pa makapagsalita si Valerie para gumanti, tumalikod na si Naomi at humakbang papunta sa dilim ng pasilyo kung saan nagsisimula ng patayin ang mga pangunahing ilaw para sa sorpresang presentasyon ng gabi. Ang mitsa ay sindi na. Ang oras ng pag-arte ay tapos na. Ang hapon bago ang enhetong gabi ay nagdala ng malamig na simoy ng hangin sa hardin ng mga alkantara. Habang ang buong kabahayan ay abala sa pag-aayos ng mga huling detalye ng bulwagan, si Naomi ay tahimik na lumabas sa likod bahay, patungo sa isang liblib na sulok malapit sa lumang greenhouse. Dito, malayo sa mga matang mapanuri at sa mga mamahaling dekorasyon, ibinaba niya ang kanyang balikat. Huminga siya ng malalim, isang malalim na paghinga na matagal niyang ipinagkait sa sarili habang nagpapanggap na isang mahinang kasambahay. Dahan-dahang hinubad ni Naomi ang kanyang puting apron. Inilapag niya ito sa ibabaw ng isang lumang silya. Pagkatapos ay dinukot niya sa bulsa ng kanyang damit ang isang lumang itim na hand wrap na ilang taon ding nakatago sa ilalim ng kanyang mga gamit. Ang tela ay gasgas na, ngunit ang hibla nito ay sumisimbolo sa kanyang nakaraan. Ang mga araw na siya ay lumalaban hindi para magpaalipin, kundi para ipagtanggol ang kanyang karangalan sa ibabaw ng ring. Isang pamilyar na ritual. Binalot niya ang kanyang mga kamao ng tela, mahigpit, kalkulado at may katiyakan. Sa bawat ikot ng tela sa kanyang mga daliri, sariwa pa rin sa alaala niya ang dahilan kung bakit niya ito tinalikuran. Nung huling laban niya, ang gilit at ang kagustuhang manakit ay halos umukit ng dilim sa kanyang kaluluwa. Ngunit ngayon, hindi na galit ang nagpapatakbo sa kanya. Ito ay tungkol sa proteksyon, para sa anak niyang si Leo at para sa sarili niyang danggal bilang isang inang inaapakan. "Hindi ko gagamitin ang kamaong ito para manakit," bulong ni Naomi sa sarili habang tinitigan ang kanyang nakakuyom na kamay. "Gagamitin ko ito para maging kalasag." "Ang ganda ng galaw na yan!" Isang tinig ang basag sa katahimikan ng greenhouse. Nilingnon ni Naomi at nakita si Leo na nakatayo sa may pinto, may hawak na isang pirasong kahoy na parang espada-espadan. Ang mga mata ay nakatingin sa kanyang mga kamay na may paghanga. Agad na tinago ni Naomi ang kanyang hand wraps sa likod ng kanyang likod at nuumiti ng banayad. "Bakit ka nandito, Leo? Baka hanapin ka ni Aling Martha sa loob." Lumapit ang bata, hindi natatakot kundi may kakaibang tapang na sumisikat sa mga mata. "Ayaf ko sa loob. Ang daming taong nagsisinungaling doon. Si Tita Valerie lang ang ngumingiti, pero nakakatakot ang mga mata niya kapag hindi nakatingin si Papa." Lumuhod si Naomi para pantayan ang bata. Hinawakan niya ang dalawang balikat ni Leo. "Leo, tandaan mo ang sinabi ko sa iyo noon. Kapag natatakot ka, hindi mo kailangang umiyak ng tahimik. Huminga ka ng malalim. At kung may mangyaring hindi maganda mamayang gabi, huwag kang hihiwalay sa akin. Kahit anong mangyari, poprotektahan kita." Tumango si Leo. Ang takot sa mukha nito ay medyo napalitan ng tiwala. "Pangako?" "Pangako," sagot ni Naomi, sabay abot ng isang maliit na simpleng pulang laso na kinuha niya sa kanyang bulsa. "Itali mo ito sa pulso mo. Habang suot mo yan, kasama mo ako kahit nasaan ka man sa malaking bahay na ito." Isang mahinang yabag ang umalingaw-ngaw sa labas ng greenhouse. Agad na lumingon si Naomi at nakita si Rafael na nakatayo roon, nakatitig sa kanila. Ang mukha ng binata ay seryoso, walang ngiti.
Ngunit ang mga mata nito ay nagpapakita ng malalim na pagkaunawa. Nakita niya ang pagtatago ng hand wraps at ang ugnayan sa pagitan ng kasambahay at ng kanyang anak. Lumapit si Rafael. Tumigil ilang hakbang ang layo. Alam ko na hindi ka lang basta nagtatrabaho rito para kumita ng pera, Naomi. Panimula ni Rafael, ang boses ay mababa at puno ng paggalang. At alam ko ring may malaking unos na mangyayari mamayang gabi. Sir Rafael! Tumayo si Naomi, pinanatili ang kanyang magalang na tindig, ngunit hindi na nagkunwaring mahina pa. Ang badya ng unos ay hindi nanggaling sa akin. Galing ito sa mga taong pilit na nagtatago ng kasinungalingan sa likod ng kasaganahan. Tumanggo si Rafael, bahagyang isinuksyok ang kanyang mga kamay sa bulsa ng suot na slacks. Inabot niya kay Naomi ang isang maliit na itim na earpiece, minicom. Kailangan ko ang mga mata at tainga mo sa loob. Si Valerie ay may kinakausap na iba kanina pa. Kung may mangyari sa anak ko, ipinagkakatiwala ko siya sa'yo. Tinitigan ni Naomi ang maliit na earpiece sa palad ni Rafael. Kinuha niya ito at isinuot sa kanyang tainga. Ang huling yugto ng paghahanda ay tapos na. Huwag kayong mag-alala, sir. Seryosong tugon ni Naomi habang muling isinusuot ang puting apron sa ibabaw ng kanyang damit, itinatago ang mga kamay na may hand wraps. Magtatapos ang gabing ito na nakalantad ang buong katotohanan. Pagkatalikod ni Rafael para pumasok muli sa mansyon, naramdaman ni Naomi ang lamig ng hangin sa labas, ang tahimik bago ang pinakamalakas na sigwa ng mga pangyayari. Ang malawak na hardin at ang grand ballroom ng mga Alcantara ay nagningning sa libu-libong kristal na ilaw at mamahaling dekorasyon para sa pinakahihintay na grand engagement party. Ang mga kilalang personalidad, politiko at elite ng lipunan ay nagdatingan lula ng kanya-kanyang mamahaling sasakyan, suot ang kanilang pinakamagarang formal na kasuotan. Ang hangin ay puno ng halakhakan, tunog ng babasaging kristal, at ang mababang tugtog ng violin mula sa isang live orchestra sa sulok. Si Valerie, suot ang isang laglalakihang puting gown na pinalituan ng mga wad at totoong brilyant, ay lumalakad na parang reyena sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang braso ay nakasingit kay Rafael, na bagamat formal at elegant sa kanyang itim na tuxedo, ay may malamig at blangkong ekspresyon sa mukha. Ang bawat ngiti ni Rafael para sa mga panauhin ay gawa-gawa lamang ng obligasyon. Sa isang sulok malapit sa service door, nakatayo si Naomi. Suot pa rin ang kanyang puting apron, hawak ang isang tray ng champagne, ngunit sa loob ng kanyang tainga ay nakakabit ang maliit na earpiece na ibinigay ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay matalas, na nagmamasid sa bawat galaw ng mga taong dumadaan. Naomi, nasaan ka? Ang boses ni Rafael ay dumaan sa earpiece, mahina ngunit malinaw. May 3 lalaking kahina-hinala sa may side entrance malapit sa library. Natanaw ko na sila, sir. Bulong na tugon ni Naomi habang pasimpleng lumilingon sa direksyong iyon. May dala silang malalaking case ng regalo, pero masyadong mabigat ang pagkakadala nila. Hindi yon regalo, kundi mga kagamitan sa pagbukas ng vault. Mag-ingat ka. Huwag kang gagawa ng hakbang hanggat hindi ko ibinibigay ang hudyat, bilin ni Rafael. Habang nagpatuloy ang kasiyahan, si Valerie ay dahan-dahang lumapit sa mikropono sa gitna ng entablado. Ang kanyang muka ay nag-uumapaw sa peking luha at matatamis na ngiti. Ang mga ilaw sa buong bulwagan ay medyo dumilim, nakatutok ang spotlight sa kanya. Mga minamahal naming kaibigan at pamilya. Panimula ni Valerie, ang boses ay nanginginig pa sa kagalakan. Gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng narito ngayong gabi upang saksihan ang pinakamagandang yugto ng aking buhay. Ang pag-iisis dibdib ko kay Rafael. At bilang regalo ko sa aking magiging pamilya,
Ipapakita ko sa inyo ang pagpapahalaga ko sa mga kayamanan ng mga alkantara. Habang nagsasalita si Valerie tungkol sa pagpapahalaga sa kayamanan, nakita ni Naomi sa pamamagitan ng maliit na screen ng CCTV monitor sa service hallway na ang grupo ng mga yuwad na catering staff ay nagsimula ng umakyat sa ikalawang palapag patungo sa silid-aklatan kung nasaan ang nakatagong vault. Ang bitag ay unti-unti nang sumasarado, ngunit hindi para sa pamilya Alcantara, kundi para kay Valerie mismo. Naomi, pumanhik ka na sa itaas. Ang utos ni Rafael sa earpiece, ang boses nito ay puno ng diin at pinal na kapangyarihan. Tapusin na natin ito. Isang malamig na ngiti ang sumilab sa labi ni Naomi. Inalis niya ang puting apron sa kanyang katawan at inihagis ito sa ibabaw ng mesa. Sa ilalim nito ay suot na niya ang isang simpleng itim na damit pantrabaho na sapat ang liksi para sa isang mabilis at malinis na pagkilos. Tumalikod si Naomi at tahimik na tumungo sa hagdan patungo sa kadiliman ng ikalawang palapag, habang sa ibaba ay patuloy pa rin ang palakpakan ng mga taong walang kamalay-malay sa bagyong darating. Sa itaas ng ikalawang palapag, ang hangin ay biglang naging mabigat. Ang mga ilaw sa pasilyo patungo sa silid-aklatan ay kusang namatay, isang taktika ng sadyang pagputol ng kuryente sa bahaging yon ng mansyon upang hindi mapansin ng mga security camera ang paggalaw ng mga magnanakaw. 3 lalaking nakasuot ng itim na damit pangkain ang mabilis na kumilos sa tapat ng pintuan ng silid-aklatan. Bitbit nila ang isang portable thermal cutter na ginagamit sa pagbuwag ng mga bakal na pinto. Si Mang Oscar, ang pinuno ng grupo na inutusan ni Valerie, ang nagmamadali habang pinagpapawisan sa kabang loob. "Bilisan ninyo! May 5 minuto lang tayo bago mapansin ni Rafael na nawawala siya sa baba!" Bulong ni Mang Oscar sa kanyang mga kasama. Hindi nila alam, sa kabilang dulo ng madilim na pasilyo nakatayo si Naomi. Ang kanyang mga mata ay naninibago sa dilim, ngunit ang kanyang mga pandinig ay sobrang talas. Rinig na rinig niya ang pag-init ng metal at ang sunod-sunod na pag-click ng digital keypad habang pilit nilang hinuhulaan ang kombinasyon ng vault sa likod ng painting. Sa pamamagitan ng maliit na earpiece, ibinalong ni Naomi ang kanyang posisyon kay Rafael na nasa baba pa rin kasama ang mga bisita. "Sir, hawak na nila ang vault. Si Mang Oscar ang leader. Handa na akong pasukin sila." "Mag-ingat ka, Naomi. May dala silang patalim." Ang tugon ni Rafael sa kabilang linya. Ang boses ay may bahid ng pag-aalala. Bago pa man makagalaw si Naomi para salakayin ang silid-aklatan, naramdaman niya ang isang pamilyar at mabilis na yabag sa kanyang likuran. Lumingon siya ng may pag-iingat at nakita si Leo, ang 6 na taong gulong na bata na humihingal at nanginginig sa dilim habang mahigpit na hawak ang pulang laso sa kanyang pulso. "Naomi?" Nanginginig na tawag ng bata, pilit na pinipigilan ng pag-iyak. "May mga lalaking umakyat. Natatakot ako." Nanigas si Naomi sa isang mahirap na sitwasyon. Ang unahin, ang pagpigil sa mga magnanakaw o ang pagprotekta sa bata? 1 segundo lamang ang ginugol niya sa pagpapasya. Lumuhod siya, hinawakan ng 2 balikat ni Leo at ibinulong ng may buong katatagan. "Makinig ka sa akin, Leo. Pumunta ka sa dulo ng pasilyo, pumasok ka sa secret linen closet at isara mo ang pinto. Huwag kang iiyak at huwag kang lalabas hanggat hindi kita tinatawag. Kaya mo to." Tumango si Leo. Pinunasan ang luha at mabilis na tumakbo patungo sa tinuturo ni Naomi. Nang masigurong ligtas ang bata, dahan-dahang tumayo si Naomi. Ang kanyang mga mata ay naging matalim. Tinanggal niya ang huling sagabal sa kanyang pagkilos, ang kanyang hikaw, at isinuksok ito sa bulsa. Hinigpitan niya ang pagkakatali ng mga hand wraps sa kanyang mga kamao.
Sa loob ng silid-aklatan, narinig ang isang malakas na click. Bumukas ang pinto ng vault. Nakuha natin! Bulalas ng isa sa mga magnanakaw habang inilalabas ang mga mamahaling dokumento at ang natitirang mga kahon ng alahas. Agad na lumapit si Mang Oscar at kinuha ang mga ito, nakangisi ng tagumpay. Magaling! Dalhin na natin ito kay Valerie sa likod bahay para makakuha na tayo ng... Hindi na natapos ni Mang Oscar ang kanyang sasabihin nang biglang bumukas ng buong lakas ang pinto ng silid-aklatan. Ang anino ng isang babae ay nakatayo roon, hinarangan ng tanging daan palabas. Sino ka? Bago pa makatapos ang isa sa mga magnanakaw, mabilis na kumilos si Naomi. Parang isang kidlat siyang pumasok sa loob ng silid. Isang malakas at mabilis na sipa ang ipinadala niya sa dibdib ng unang lalaki, na agad na tumalsik at bumagsak sa ibabaw ng mahabang mesa na wala ng malay sa lakas ng impak. Nanlaki ang mga mata ni Mang Oscar. "Huwag ninyong pansinin yan! Tirahin ninyo!" Ang pangalawang lalaki ay bumunot ng isang patalim at marahas na isinugod kay Naomi. Tinatangka itong saksakin sa tagiliran. Si Naomi, taglay ang liksi ng isang dating propesyonal na atleta, ay marahang umilag pa kanan, hinawakan ang pulso ng lalaki, at gamit ang sarili nitong momentum, binaluktot ito ng pabalik habang pinalo ng palad ang siko nito. Isang malakas na crack ang umalingaw-ngaw at ang patalim ay lumipad palayo, sabay bagsak ng lalaki sa sahig sa tindi ng sakit. Si Mang Oscar, na nanginginig ang mga kamay, habang bitbit ang bag ng nakaw na alahas, ay umatras hanggang sa sumayad ang likod niya sa dingding. Tinangka niyang bunutin ang kanyang baril sa tagiliran, unit bago pa man makagalaw ang kanyang daliri sa gatilyo, isang mabilis na suntok ni Naomi ang tumama sa kanyang panga. Bumagsak si Mang Oscar, kasama ang mga nanakaw na alahas na kumalat sa marmol na sahig. Tahimik ang silid-aklatan maliban sa malalim na paghinga ni Naomi. Walang ingay, walang pagod na galaw, malinis, kalkulado, at walang kapintasan. Ngunit bago pa man siya makalapit para pulutin ang mga ebidensya, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa pinto. Anong nangyari dito? Si Valerie, na nagmamadaling umakyat para salubunin ang mga magnanakaw, ay natigilan sa kanyang nakita. Ang kanyang mukha ay namutla ng lubusan nang makitang nakahandusay ang kanyang mga tauhan, at sa gitna nila ay nakatayo si Naomi. Ang mga kamay ay balot pa ng itim na hand wraps, nakatingin sa kanya na parang isang hukom na naghihintay ng huling hatol. Ang ilaw sa silid-aklatan ay biglang nagbalik ng kusang sumindi ang emergency generator ng mansyon. Ang maliwanag at puting liwanag ay tumama ng direkta sa mukha ni Valerie, na ngayoy nanginginig ang mga labi habang nakatingin sa mga taohang nakabulagta sa sahig at kay Naomi na tahimik na nakatayo sa tabi ng bukas na vault. Ikaw? Nanginginig na turo ni Valerie kay Naomi. Ang kanyang boses ay basag at puno ng takot. Anong ginawa mo sa kanila? Magnanakaw ka! Magnanakaw! Hindi sumagot si Naomi. Unti-unti niyang inalis ang pagkakabalot ng itim na hand wrap sa kanyang mga kamay, ibinaba ito sa mesa, at dahan-dahang naglakad palapit kay Valerie. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay parang tulog ng martilyo na tumutusok sa konsensya ng nagmamalaking babae. Hindi ako magnanakaw, Ma'am Valerie. Mahinahon, ngunit may taglay na lamig na sagot ni Naomi. Ang magnanakaw ay ang taong kumukuha ng hindi sa kanya. Tulad ng pagkuha mo sa mga alahas na ito. At tulad ng pagpapanggap mo na ikaw ang nagmamay-ari ng isang danggal na kailanman ay hindi naging sayo. Sinungaling! Sigaw ni Valerie habang nanginginig ang buong katawan. Lumika siya ng ingay, tinangka niyang tumakbo papalayo patungo sa pinto upang humingi ng tulon sa mga panauhin sa ibaba. Tululong!
May magnanakaw! May kasambahay na gustong pumatay sa akin! Subalit bago pa man makalampas si Valerie sa gitna ng silid, isang malakas at pamilyar na boses ang sumalubong sa kanya mula sa pinto. Tumigil ka, Valerie. Natigilan si Valerie. Si Rafael, kasama ang ilang gwardiya at ilang malalapit na panauhin na sumunod sa kanya sa itaas, ay nakatayo sa bukana ng silid-aklatan. Ang mukha ni Rafael ay kasing lamig ng yelo. Wala na ang kahit anong bakas ng pagiging magalang o pagpapanggap. Sa likod niya, ang mga mata ng mga bisita ay nanlalaki sa gulat nang makita ang mga nakahandusay na magnanakaw at ang mga nakakalat na alahas sa sahig. Rafael, salamat at dumating ka. Umiiyak na lumapit si Valerie, pilit na kumakapit sa braso ng lalaki. Nagbabaka sakaling mapaniwala pa ito sa kanyang pag-arte. Ang babaeng ito, ang kasambahay na ito, ang nagplano ng lahat. Sila na mga lalaking ito ang pumasok para nakawan tayo. Mariing itinulak ni Rafael ang kamay ni Valerie palayo sa kanyang braso. Isang galaw na may kasamang matinding pandidiri. Huwag mo akong hawakan. Malamig na utos ni Rafael. Inabot niya ang isang maliit na tablet mula sa kanyang bulsa at iniplay ito sa harap ng muka ni Valerie. Sa screen ng tablet, umalingaw-ngaw ang isang malinaw na audio recording. Ang pag-uusap nila ni Mang Oscar kagabi sa service stairs, ang pagpaplano ng pagnanakaw, at ang utos na itapon ang sinumang humadlang. Namutla si Valerie. Nawalan ng kulay ang kanyang labi. Ang kanyang mga tuhod ay parang pinanghinaan ng buto at unti-unting nanghina. At hindi lang yan. Dagdag ni Rafael habang binubuksan ng isa pouch dokumento sa kanyang kamay, ang resibo ng pawn shop na ibinigay ni Naomi kanina lamang. Ang mga gintong alahas at ang brooche ng ina ko na sinabi mong nawawala, nakita sa isang sanglaan kung saan ikaw mismo ang pumirma gamit ang sarili mong pangalan. Hindi totoo yan! Tili ni Valerie. Nawala na ng katinuan habang napapaupo sa sahig sa tindi ng hiya at takot. Ginapang nila ako! Pinagkaisahan nila ako! Tapos na ang palabas, Valerie? Ani Rafael, bago ibinaling ang kanyang tingin kay Naomi. Ang galit sa mukha ni Rafael ay napalitan ng isang malalim na paghanga at pagpapasalamat. Salamat, Naomi. Na-save mo ang pamilya ko. Sa sandaling iyon, lumitaw si Leo mula sa dulo ng pasilyo, tumatakbo papunta kay Naomi at niyakap ng mahigpit ang baywang nito. Naomi, ligtas na tayo, di ba? Hinaplos ni Naomi ang buhok ng bata at nuumiti ng banayad. Oo, Leo, ligtas na tayo. Ilang sandali pa, dumating ang mga pulis at dinala si Valerie habang nakaposas, isinisigaw ang pangalan ni Rafael at nagmamakaawa sa gitna ng mga flash ng kamera ng mga mamamahayag na umakyat sa itaas. Ang grand engagement party ay opisyal na naging isang malaking iskandalo na magpabagsak sa buong angka ng mga Santos. Ngunit para kay Naomi, ito ang simula ng pagbabalik ng kanyang tunay na pangalan at danggal. Ang marangyang bulwagan ng mga alkantara na ilang oras ang nakararaan ay puno ng mga huwad na ngiti at nag-uunahang mga tao sa lipunan ay naging tila isang tahimik na silid-hukuman. Ang mga mamahaling dekorasyon at kristal na ilaw ay nananatili, ngunit ang mga panauhin ay umalis na. Iniwan ang pamilya Alcantara sa gitna ng mga guho ng isang huwad na relasyon. Si Valerie ay tuluyan ng dinala ng mga pulis. Ang kanyang mamahaling puting gown ay nadumihan na ng sahig, habang pilit siyang nagpupumiglas at sumisigaw ng mga maling paratang na wala nang nakikinig. Ang kanyang inaasahang pag-akyat sa tuktok ng lipunan sa pamamagitan ng kasal ay nagtapos sa isang madilim na selda, kasama ang utang na patuloy na hahabol sa kanya. Sa loob ng malaking study room, si Naomi ay nakatayo sa tapat ng malaking bintana,
Pinapanood ang pag-alis ng mga sasakyan ng pulis sa labas. Suot pa rin niya ang simpleng damit. Ngunit ang tindig niya ay nagpapakita ng isang babaeng ganap nang nakalaya mula sa tanikala ng pagkaalipin at pangmaliit. Kumatok ng mahina ang pinto at pumasok si Rafael. May hawak itong isang brown envelope at 2 tasa ng mainit na kape. Inilagay niya ito sa mesa bago tiningnan si Naomi. "Aalis na ba ang mga pulis sa labas?" Tanong ni Rafael, basag ang boses. May bakas ng pagod, ngunit may kapayapaan na rin sa kanyang mga mata. "Opo, sir," mahinahong sagot ni Naomi nang hindi lumingon agad. Tapos na ang gabi, at natapos na rin ang bangungot sa bahay na ito. Lumakad si Rafael papalapit kay Naomi at inabot ang brown envelope. "Ito ang mga dokumento mula sa aking kasamahan sa hukuman. Ang kaso ng iyong anak, naiayos na namin ang apela. Bukas na bukas din, ibabalik sa iyo ang buong karapatan sa kustodye. Yan ni Leo, ng iyong anak." Nanginginig ang mga kamay ni Naomi nang kinuha niya ang sobre. Ang mga luhang matagal niyang pinigilan sa loob ng maraming buwan ay tuluyan ng pumatak sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng tagumpay at kawalan ng bigat sa dibdib. Lumuhod siya ng bahagya, hindi para magpakababa kundi sa sobrang pasasalamat. "Hindi ko alam kung paano ko kayo masusuklian, Sir Rafael." Nanginginig ang boses ni Naomi. "Binigyan ninyo ako ng pangalawang buhay, ng pagkakataon para maging isang buong ina muli." Itinaas ni Rafael si Naomi mula sa pagkakayuko, at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang mga kamay nitong may bakas ng katatagan. "Huwag kang magpasalamat sa akin, Naomi. Ikaw ang nagligtas sa anak ko. Ikaw ang nagligtas sa pamilyang ito mula sa isang malaking pagkakamali." Tumahimik ang silid sa loob ng ilang sandali. Ang hangin sa pagitan nila ay napalitan ng paggalang at pag-unawa na higit pa sa relasyon ng amo at kasambahay. "Ano ang plano mo ngayon?" tanong ni Rafael, seryoso ngunit may bahid ng pag-aalinlangan sa huling bahagi. "Magpapatuloy ka pa ba rito bilang kasambahay?" Umiling si Naomi. Isang maganda at mapayapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Tapos na ang trabaho ko rito, sir. May sarili na akong buhay na naghihintay. Gusto kong simulan muli ang lahat kasama ang aking anak, malayo sa mga huwad na palasyo at mga taong nagtatago sa likod ng kayamanan." Tumango si Rafael, bagamat may kirot ng panghihinayang sa kanyang dibdib. Alam niya ngang isang babaeng may ganong kalaki at kadalisay na dangal ay hindi kailanman mapipigilan sa loob ng isang kulungang gawa sa ginto. "Kung ganun," panimula ni Rafael habang humihinga ng malalim, "hayaan mo kaming maging bahagi ng iyong panibagong simula, kahit bilang kaibigan." Kinaumagahan. Sumikat ang araw na may dalang kakaibang liwanag sa mansyon ng mga Alcantara. Si Naomi, bitbit ang kanyang maliit na bag at ang dokumento ng tagumpay ay naglakad palabas ng malaking gate. Naghihintay sa labas ang kanyang anak at sa malayo natatanaw niya ang simula ng isang malayang bukas. Hindi na siya isang hamak na kasambahay na yumuyuko sa bawat yapak ng iba. Siya si Naomi, isang inang lumaban, nagtiis at nagwagi sa sarili niyang karangalan. 5 buwan ang lumipas mula ng gabing gumuho ang wad na mundo ng Pamilya Santos sa mansyon ng mga Alcantara. Sa isang tahimik at payapang hardin sa probinsya na malayo sa maingay at magulong sirkulasyon ng Maynila, ang hangin ay sariwa at puno ng amoy ng basang lupa at mots na mumulaklak na halaman. Isang maliit ngunit maaliwalas na bahay ang ngayoy tinatawag na tahanan ni Naomi. Sa ilalim ng lilim ng isang malaking mangga, nakatayo ang isang simpleng wooden training ring. Doon, suot ang kanyang puting dobok at itim na sinturon,
Pinapanood ni Naomi ang ilang kabataan at mga bata, kabilang na ang kanyang sariling anak na si Leo, na ngayon ay masigla na at palaging nakangiti, habang nag-eensayo ng mga pangunahing galaw ng pagtatanggol sa sarili. Ang dojo na ito ay hindi para sa pakikipaglaban, kundi para sa pagbibigay ng lakas ng loob sa mga kababaihan at mga bata na minsan ang naging biktima ng pang-aapi at kawalang katarungan. Tandaan ninyo, malinaw at matatag na boses ni Naomi habang naglalakad sa pagitan ng mga bata. Ang lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kalakas kang manakit ng iba. Nasusukat ito sa kung paano mo pinoprotektahan ang mga taong mahal mo nang hindi nawawala ang iyong sarili. Habang nagpapahinga ang klase, lumapit si Leo kay Naomi, bit-bit ang isang bote ng tubig at isang tuwalya. "Nay, may bisita po sa labas." Kumunot ang no ni Naomi. Sino naman kaya ang bibisita sa kanila rito? Paglingon niya sa bukana ng dojo, nakita niya si Rafael na nakatayo, suot ang isang simpleng puting polo shirt at slacks, malayo sa formal at malamig na abogado na nakilala niya noon sa mansyon. May hawak itong maliit na basket ng mga sariwang prutas mula sa lungsod. Numiti si Rafael nang magtama ang mga mata nila. Laglakad ito palapit habang si Leo ay masayang tumakbo para salubungin ang tito Rafael nito. "Mukhang abalang-abala ka na naman sa bagong buhay mo, Naomi." Bungad ni Rafael, ang mga mata ay nagniningning sa labis na paghanga at pagpapahalaga. "Hindi na po ako sanay na nakaupo lang, sir." Nakangiting tugon ni Naomi habang tinatanggap ang tuwalya mula sa anak. "At isa pa, wag mo na akong tawaging sir dito. Wala na tayo sa mansyon." Tumawa ng mahina si Rafael, isang tunay at malayang tawa na bihira niyang ipakita noon. "Sige, Naomi." Sa labas, habang sumisikat ang araw sa ibabaw ng mga puno, masayang nagtakbuhan ng mga bata sa hardin habang pinapanood sila ni Naomi at Rafael. Wala ng mga lihim na tinatago, wala ng mga kasinungalingang kailangang ilantad, at wala ng mga luha ng pagpapakumbaba. Si Valerie ay kasalukuyang naghihirap sa isang madilim na kulungan habang binabayaran ang kanyang mga kasalanan, habang si Naomi naman ay tuluyan ng nakabangon sa sarili niyang mga paa. Isagpatunay na ang bawat pagluha at pagpapakumbaba ay may katumbas na tagumpay kapag ito ay ginamitan ng tapang, katapatan at wagas na pagmamahal ng isang ina. Ang nakaraan ay isa na lamang alaala ng isang mabigat na gabi. Ang kasalukuyan ay isang simula ng payapa at maningning na umaga.